Amen. Hello? Sound check? Check? Ayun. Palakpakan muna ulit natin ang ating dakilang Diyos na ating kapiling sa umagang ito. Amen. Ayan. Kumusta na po ang bawat isa matapos ang ating um, big na gawain nitong last 2 weeks? Ayan. So follow up pa naman tayo no, sa mga invites natin nung nakaraang 2 linggo. Kumusta na po kaya sila? At tingin ko meron naman tayo mga kasama din kasama natin nung araw na yon. Praise God po sa buhay po ninyo at syempre sa bawat isa sa atin na naririto. Ayan, marami pong nais na bagay na gustong i-reveal sa atin ng Panginoon. Hindi lang every Sunday, kundi every day kapag palagi nating hinahanap ang Panginoon sa bawat ginagawa natin sa bawat araw. Pag hinahanap natin siya sa bawat segundo ng ating buhay. Amen? So, binabati ko rin po yung mga nanonood sa live, especially yung mga nasa outreaches natin. Ayan, sinishare kasi natin yung live natin sa Facebook, sa mga outreaches din. And speaking of outreaches, ongoing ngayon yung Teresa. Ayan, so papunta ngayon doon ang ating Pastora April and Pastor Paul, kasama sila Laymar. So stay put kayo dyan mga kapatid namin sa Teresa Outreach. Parating na po sila. Ayan, so may tanong muna ako mga kapatid bago tayo magsimula. Minsan po ba naiisip natin na parang ang buhay ay napaka-unfair? Diba? I think minsan nararamdaman natin yon. And all of us, hindi tayo nakakaiwas sa ganung pakiramdam. Na kung sino pa yung minsan naiisip natin hindi nagsisimba, madalas yung parang kung sino pa yung hindi nagsisimba, yun pa yung mas pinagpapala, di ba? And kung sino pa yung minsan mas parang pasaway sa ating paningin, parang sila pa yung nakakuha ng more blessings, no? Sino may hugot na ganon? Ayan, so, tapos pero ikaw yung laging nagsisimba at mas aktibo sa church, di ba? Yun yung minsan hugot natin, nakikita natin sa mga kasama natin at mga nakasama natin sa ating buhay. So, umattend ka palagi sa church. Nagpanood-nood sa live, sa online, nagbabasa ka naman ng Bible, and parang nakakaranas tayo ng problema. O minsan, kapag iniisip natin ang buhay na parang ang unfair, hindi siya fair sa atin, no? And pero alam natin na ang Diyos na makatarungan, God is just, amen? Siya ay makatarungan. So ano man ang ating edad, ano man yung sitwasyon na meron tayo ngayon, lahat po tayo ay naniniwala na ginagamit ng Lord ang mga pagsubok ng ating buhay para palakasin ang ating pananampalataya at ang ating loob. Ayan. So in fact, sa New Testament, makikita natin na yung mga miracles and teachings ng ating Panginoong Jesus ay ibinibigay at pinapakita sa mga disciples niya para palakasin ang kanilang pananampalataya and also sa atin din. Bakit? Tingnan niyo. Kasi sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, nalalaman natin paunti-unti na ang kapag sumusunod ka sa Panginoong Jesus, may blessings. Amen? Yes, kapag sumusunod ka sa Panginoon, also meron pagpapatawad. At kapag sumusunod ka sa ating Panginoon, syempre meron ding kalayaan. Pero kasama din sa pagsunod sa Panginoon ang suffering o paghihirap. Ayan, so tayong lahat ay tumayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon at manalangin. Let us bow our heads. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, for this big opportunity for us
na marinig at matanggap, Panginoon, ng mensahe mo po, Panginoon, upang madagdagan pa, Panginoon, ang aming pagkapit pa, Panginoon, sa aming pananampalataya. Mas lumakas pa, O Diyos, ang aming pagkapit sa inyo, Panginoon. At mas lumakas pa kami, Panginoon, upang harapin ang lahat ng mga kakaharapin pa namin sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon pong ito na tatanggap kami, Panginoon, ng maituturing namin isang ginto, Panginoon, at kayamanan. Ang salita mo, O Diyos, na matatanggap namin sa umagang ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maunawaan namin ang mga bagay nito na nais mo pong iparating sa bawat isa. Ang nais mo po, O Diyos, na itanim sa aming mga puso, na siyang magiging malago at mamumunga mula sa aming pananampalataya na itinatanim mo po, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ikaw po nawa ang makasama namin, Panginoon, makapiling namin sa oras nito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na makausap namin, maringgan namin, Panginoon. At nawa, O Diyos, manaig, Panginoon, ang inyong presensya sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Ay pa kami patuloy na nagtitiwala at nagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo. Basahin po natin ang verse natin for today. Sa Santiago chapter 1 verse 12. Ayan, so bago tayo umupo. Ano daw page? 595. 295. Lagpas na pala ako. Sorry. Lumagpas ng 300. Okay, sige, basahin po natin. Hindi pala ako nagbukas. Ayan. Sige, sabay-sabay nating basahin. Nawala kasi monitor natin. Ayun na pala. Ayan, so basahin natin. Hawak natin yung Bible, okay lang din yan. Pinagpala ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. O, habang umupo tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pinagpala umagang ito. Wait lang. Ayan, sa page 5 ng New Testament. Ayan, sabi dyan, unang-una, so verse 3 na tayo magsimula. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. O, diba? Una pa lang, meron na agad motivation ng Lord para sa atin, mga Kristiyano. And sa una pa lang, meron na ring challenge na naisibigay ang Panginoon sa atin. Ang sabi dyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan. So, ibig sabihin, nais ng Diyos na ang aasahan lang natin ay siya. So, that is number one beatitudes para sa atin. First beatitudes,
dapat tayong umasa sa Diyos at wala nang iba pa. Amen? Ayan. Pangalawang beatitudes dyan. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ayan. So, sabihin, pinapakita din ng Diyos na tayo ay dadaan din sa pagdadalamhati. Maging tayo man ay sumusunod na sa Panginoong Jesus. Sumusunod na sa Diyos. Ayan. Pero, ang promise ng Lord, pinagpala ka pa rin. Sapagkat, nandyan siya para aliwin ka. Ayan. So marami pa dyan mga beatitudes hanggang verse 10 o verse 11. 12. Ayan. So, mga kapatid, kung pagmamasdan natin yung mga bagay na ito, those things who stood sa challenges na yon, tayong mga Kristiyano, o mga tao, kung sino yung nakapagtiis hanggang wakas, yung mga hindi nagmadali at dumaan talaga sa proseso na tinatawag, o yung tinatawag nating suffering, which is yung topic natin ngayong umagang ito, siya ang makakatanggap ng crown of life. Ayan. Sinong gusto makatanggap ng crown of life? Amen. Ang unti, mas malakas dito. Wala kayong mga young pa kayo eh. Hindi naman nagbabatter yun eh. No? Ayan, so mas malalakas mga natin, mas excited sila kasi nauna daw sila. Ayan, so sinong gusto makatanggap ng crown of life mula sa ating Panginoon? Ayan. So dapat pakita natin sa Panginoon na tayo ay excited tumanggap ng crown of life. Natatanggapin natin sa kabila ng mga pagsubok na pagdadaanan natin bilang mga Kristiyano at habang nabubuhay pa tayo sa mundong to. Ayan. So sabi nga, habang tayo ay nagtitiis, sa kada pagtitiis natin na nagagawa, nadadagdagan ng mga brilyante, no? Ay, kantadya. Mga bato, yung crown of life natin. So sa tingin natin, sino na kaya ang mas pinakamaraming doon, no? Diamonds. So kaya nga mga kapatid, gusto natin na ipaalala sa JCOD family na huwag nating dadayain ang proseso. Stop cheating, sabi nga. Stop cheating the process. Minsan, hindi tayo makapag-antay minsan kung minsan gusto na nating makuha agad yung reward na tinutukoy dito sa Bible. O yung kahit sa mga buhay natin, sa mga personal na buhay. Diba, yung mga gusto nating makuha. Sometimes we are so excited that we can do skip. Na nakapag-skip tayo at hindi natin pagdadaanan yung tamang proseso. O minsan, dahil gusto na natin makuha yun, ay, alam ko yung mga suffering na pagdadaanan ko. So, ayokong mapagdaanan yun. Gusto ko makuha agad yung reward. Bagay na gusto nating makuha, pero ibig sabihin, yung gusto na natin, hindi ibig sabihin na yung gusto natin ngayon ay tama na ito sa ating panahon ngayon. Ulitin ko, yung mga bagay na gusto nating makuha, hindi ibig sabihin, yung mga gusto natin ngayon, mga bagay na gusto nating makuha, ay tama na ito sa ating panahon ngayon. So, I would like to say, anong gusto ko iparating sa ating mga kapatid, may nais ang Diyos na pagdaanan tayo na proseso. What do you call this process? Ito ay tinatawag natin in due season. Ayan. So makibukas naman tayo sa James chapter 1 verse 12. Yung verse na binasa natin kanina. Santiago chapter 1 verse 12. Okay, sabi dyan, pinagpala ang taong nananatiling tapat
sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ayan. So nabanggit dyan yung sa kabila ng mga pagsubok. Ayan. So sa ating mga nagnanais na sumunod sa Panginoon, tayong mga Kristiyano, sometimes hindi natin maiwasan na tayo ay habang sumusunod sa Panginoon, nakikita natin yung bawat ginagawa natin, di ba? Sa sa ating pagsunod sa Panginoon. And nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay huwag nawa natin huhusgahan agad na porket halimbawa ay sabihin natin, Pastor, umattend ako ng 2 linggo, wala naman akong nakikitang pwedeng maging kapartner sa buhay, mga ganon. So minsan, yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin na ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito, na nag-i-skip tayo sa process at binibigyan natin ang proseso ng Panginoon ng due date. Pero ang gusto ng Panginoon na tignan natin ay yung due season na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Mamaya malalaman pa natin kung ano yung due season na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. So, sometimes, sasabihin din natin, umattend naman ako ng service, umattend naman ako ng prayer meeting, ng mga Bible studies. Pero bakit ganon, Pastor? Hindi pa rin nagbabago yung ugali ko, mga ganon. So, mahirap husgahan no? At tignan ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang message sa atin ng Panginoon, message din ng ating senior pastor, Pastor Ferdinand, na lagi niya ina-emphasize every Sunday and sa mga pinag-aaralan natin every Sunday, yung pag-ibig ng Diyos na dapat nating exercise sa bawat isa. Ayan. So, kapag tayo ay nagsisimula pa lamang bilang mga Kristiyano, o nung tayo ay nagsisimula pa lamang bilang mga Kristiyano, dati, aminado ako nung time na nagsisimula ako, gusto ko agad umaani ako. Di ba? Gusto ko agad nakikita ko yung resulta ng pagsunod ko sa Panginoon. And kapag dumadating ako sa point at nakakakita ako ng kadiliman, nakakakita ako ng dilim, nakakita ng uncertainty sa mga situation ng pagsunod sa Panginoon, dumadaan sa bagyo, I'm talking about yung pagsubok sa ating buhay. At syempre, mga wins ng ating buhay, parang minsan dadating sa point na parang mas madaling sumuko. Di ba? At sabihin, Lord, talaga bang mayroon kang plano na maganda para sa akin? Totoo ba talaga na makaka-receive ako ng crown of life? And totoo ba talagang pinagpapala mo ako? Kasi sa nakikita ko, puro dilim at puro hirap sa pagsunod. Ayan, so, katulad ng isang buto, mga kapatid, let us think of a seed na itinatanim sa ilalim ng lupa. Imagine niyo kung kayo ay isang buto, kung ako ay isang buto, na itinanim sa ilalim ng lupa. Kung ikaw yung nagtanim, syempre nasa isip mo, hayaan mo lang yan. Tutubo naman yan eh. Okay lang yan, tutubo naman yan siya eh. Pero kapag ikaw, kunwari yung buto, sa tingin ninyo, ano yung may isip ninyo sa habang you were the seed na nasa ilalim ng lupa? Ano bang nangyari, boss? Ba't mo ko inilibing? Bakit mo ko inilibing dito sa lupang ito? So, di ba, may ganun tayong reaksyon. Pero hindi ka inilibing, kapatid.
hindi ka inilibing, kundi ikaw ay itinanim. Magkaiba yon na kasi kung inilibing, you are seeing no purpose sa buhay mo. Pero kung iisipin natin na tayo ay tinanim, marami tayong mga isip na purpose that we can look forward sa ating buhay. Minsan, akala natin inilibing tayo sa pagsubok, pero inilubog lang tayo ng mga challenges. Kaya nga, dapat yung mga challenges sa buhay natin, mga kapatid, huwag natin hahayaan na yun yung magpalubog sa atin. Amen? So, challenges lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, challenges lang yan, kapatid. Para kasing walang breakthrough at walang pag-asa kapag itinuring mo yung sarili mo na nalulubog lang sa challenges. Ayan. So you are not buried or buried. You are planted. You are planted. Sabihin nga din natin sa katabi natin, you are not buried. You are planted. Buried. Paano ba bigyan ng buried? Kapag ikaw ay nagtanim ng isang buto, maaring wala kang nakikita sa sandaling ito for now. Kapag nagtatanim tayo, sino nang nakapagtanim sa atin ng buto? Siyempre lahat naman tayo, di ba? Grade 1 pa lang or grade school pa lang, tinuruan na tayo magtanim. Unang-unang tinanim natin ng grade school, ano? Munggo. Tumubo ba? O, di ba? Tumubo. Yung iba, nabulok. Baka sira yung buto. Ayan, tinuka daw. Natanim sa sa maraming libo. So you're not buried or hindi ka inilibing. You are planted. Maaring wala tayong nakikita sa mga panahon nito kapag tayo ay nagtanim. O kapag tayo ay nagsisimula bilang mga Kristiyano at habang tayo ay naghihintay sa resulta ng Panginoon sa mga pinapanalangin natin. O yung mga tinatanim natin, matatawag nating seed of faith, yung mga prayers natin, hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa ilalim nun. We have to put our faith sa tinanim nating buto, makikita natin yung resulta. Ito pang isang dapat nating panghawakan. Kapag nangako ang Panginoon, kahit parang imposible sa tingin natin, kahit parang hindi nangyayari sa tingin natin, sa tingin mo, kahit parang walang clue, or kahit hindi siya masyadong obvious, hindi pa natin nakikita, I tell you kapatid, the Word of God will never return to Him void. Ayan. The Word of God will never return to Him void. Hindi mawawalan ng bisa yung salita ng Diyos. At hindi yun basta-basta ibinibigay sa atin ng Panginoon, lahat ng kanyang mga pangako, para lang bumalik sa Kanya at kainin niya ulit yung kanyang mga sinabi, di ba? So ito na, magaganap ang pinangako ng Panginoon. Makinig tayo mga kapatid. Ang sabi nga ng Bible, in due season, you will reap. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, basahin natin. Galatia chapter 6 verse 9. Ito na yung tinutukoy natin kanina. Not in due date, but in due season. Ayan. Basahin natin. Galatia chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ate Julie, pwedeng makita yung English version. New King James Version. Dito natin may kita yung exact word ng in due season, you will reap.
And let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Ayan. Sasabihin na natin sa katabi natin, due season kasi, hindi due date. Pansinin nyo, hindi sinabing due date, di ba? You will reap. In due date, you will reap. O, hindi siya nagbibigay ng date. Kasi madalas, yung mga pangako ng Lord, nagkakamali tayo minsan ng pagkakapit sa pangako ng Lord, nilalagyan natin ng due date minsan. Na Lord, 30 na ako, wala pa akong asawa. Lord, single pa rin ako. Baka naman. Parang ako yun Tinamaan ako sa sinabi ko. Lord, ang prayer ko kapag 3 taon na ako dito sa trabaho, dapat ma-promote na ako eh. Bakit ngayon? Baka naman. Diba? So, wag natin lalagyan ng due date. Yung sabi ng Lord, in due season, you will reap. Hindi naman sinabi ng Panginoon, isa to, in due season, you will harvest. Di ba? Ay, in due date, you will harvest. Walang ganon. So, ang sabi, in due season, you will harvest katulad ng isang babaeng manganganak. Di ba? Katulad ng isang babaeng manganganak, sineset, di ba, karaniwan, sineset ng doktor yung due date kung kailan manganganak ang isang babae. Tama po ba, mga nanay? Ayan. So, naalala ko tuloy si Michelle nung nakaraan. Ang sabi daw na kasi ng doktor, hello Michelle and Pastor Ferds. Ang sabi daw kasi ng doktor, ipapanganak ang kanilang baby, si Ephraim, baby Ephraim, ng May 18. And excited ako kasi birthday ko yon. Sabi ko, wow, magiging ka-birthday ko ang baby nila, Pastor. Pwede ako makisabay lang ng birthday party kapag birthday niya. Ayan. So excited ako, naniwala ako na due date yun. Yun yung saktong ipapanganak. Pero hindi yun eh. Ang sabi ng Lord, in due season. So ibig sabihin, let us not trust yung mga sinasabi ng tao lang din. At ang Diyos ang nagtakda ng panahon kung kailan ipapanganak isang bata. Amen? 'Di ba? Madalas ang sasabihin ng doktor, gantong date ipapanganak na manganak ka na, ganyan ganyan. Yun yung due date. Pero madalas ang nangyayari, minsan napapaaga, minsan delay or late, minsan, 'di ba? Pero sa due season, merong appointed time ang Diyos. Hindi sa predicted date ng doktor, kundi sa predicted date o itinakda ng Diyos. Hindi predicted itinakda ng Diyos na araw upang ipanganak ang isang sanggol. So, in due season. Wag na wag tayong maiinip mga kapatid na basta pinangako ng Diyos kasi hindi man yan dumating sa atin while we are praying, while we are waiting, kahit na maglagay tayo ng due date, mangyayari yan in due season. So don't lose hope, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't lose hope. Hintayin mo lang. Magiging answered prayer din yan. Just keep on investing. Just keep on pouring. O, diligan pa natin. Just keep on believing. In the promise of God especially, just keep on praying. Kahit parang wala ka pang nakikita at parang madilim, sabi, mag-pray ka lang ng mag-pray. Tumuloy ka lang ng tumuloy. Padayon gyud, sabi. Padayon gyud. Tuloy lang kapatid, tuloy-tuloy lang kasi may plano ang Diyos sa imong kamuhi. Kinabuhi pala. Nagtatry ako. Try hard ako mag Bisaya. May plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So delay is not denial. Karaniwan natin ito naririnig no? Delay is not denial. Hindi ibig sabihin, wala na. Baka tinitignan lang din ng Diyos yung ating pasensya, haba ng pasensya sa paghihintay. Pero ang pinakang point kasi doon,
merong itinakda ang Diyos na season para doon sa ating panahon. Ayan, sa ating pinagpe-pray at sa mga itinakda ng Diyos para sa atin. So katulad ni Abraham, if we will see yung example natin ngayon, si Abraham. At the age of 100, doon pa lamang lumabas yung kanilang unang anak. Di ba? At the age of 100, may nanganak pa ba ng kakanak pa ba ng ganong taon ngayong panahon na ito? So, syempre, wala na, di ba? Yun nga lang, panahon natin ngayon, at the age of, ewan ko, minsan naririnig ko, 25 years old pa lang, kapag, syempre, feeling na niya, secured na siya, okay na siya sa buhay niya, gusto niya na magkaanak. Di ba? Minsan, yun, 30 or so on and so forth. Another example, si Noah. At the age of 120, si Noah, 120 days niyang itinayo yung Noah's Ark. Di ba? So, if we were Noah, kung tayo si Noah, tingin ninyo, tapos tayo yung gumagawa ng Noah's Ark. 120 days ang sabi ng Panginoon. Actually, wala pa siyang sinasabi nun. Basta, ang utos niya kay Noah, magtayo, gumawa ng Noah's Ark. Di ba? Dahil, ang sabi niya, mayroong darating malakas na pagulan at matinding pagbaha. Kahit nag-anunsyo si Noah na mangyayari iyon dahil sinabi ng Panginoon, ng Diyos, yung mga tao sa paligid niya hindi naniniwala. Lalo na kung ito ay 120 days na lilipas. Years, years. O sige, sabihin natin, 57 years ang lumipas. Ginagawa ni Noah yung Noah's Ark. Tapos sasabihin sa kanya ng mga tao, dumadaan sa kanya, talaga bang totoo yung sinasabi mo na may darating na malakas sa pagulan? Talaga bang, baka naman nag-iilusyon ka lang kasi 57 years nang lumilipas, wala pa rin dumadating na malakas sa pagulan. Inaalipusta ka, inaasar ka. Totoo ba talaga yan? Sinabi ba talaga ng Diyos yan? And kung tayo si Noah, baka 1 year pa lang, or wala pang 1 year, sumuko na tayo. Baka ilang araw pa lang, or ilang weeks na hindi natin nakikita di ba? Pero it is impossible na makagawa tayo ng Noah's Ark ng isang taon lang. Kasi ang isang building ay maabot ng ilang years. So, wala pa rin naniniwala kay Noah sa pinangako ng Panginoon. Dumating yung 65 years, 95 years, 115 years, wala pa rin dumarating. 115. Kung tayo siguro si Noah, sasabihin mo, Lord, talaga meron? Darating pa ba yung pagulan? Di ba? Darating pa ba itong sinasabi mong magaganap o kaganapang mangyayari para itong ginagawa ko ay hindi mawala ng saysay. Ayan, so, pero isa lang may sisigurado natin mga kapatid. God is being true sa kanyang salita. At 120 years, dumating yung ulan, yung sinasabi ng Diyos kay Noah. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Diyos pinangako niya, pag pinangako niya, gagawin niya. Amen? Pag pinangako niya, gagawin niya. Kapag sinimulan niya, walang makakapaghinto. Kapag binuksan ng Panginoon, walang sino man ang makakapagsara. Amen? Lagi nating tatandaan mga kapatid, yung decision ng Diyos, yung plano ng Diyos, will always trump your plans. Si Lord ang bahalang
mag-prepare niyan. Siya yung bahalang magkalakip-lakip ng mga bagay na yan habang ikaw ay patuloy na sumusunod sa Kanya. Sabi nga, His ways are better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. So you better trust the timing of the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, better trust the timing of the Lord. Amen. Trust His timing. Siguro hindi natin ma-witness yung timeline. Hindi natin ma-witness yung timeline ng Diyos o hindi natin ma-witness yung timeline na hindi mangyayari sa atin. So, sa New Testament, sa Book of Hebrews, makikita natin sa Hall of Faith, iba't iba ang biblical heroes. Heroes in the Bible. Heroes natin. So, kilalang kilala natin dahil sa kanilang pananampalataya. And sa ating panahon ngayon, they are our example of being a Christian. Paano sumunod, paano mamuhay bilang isang mananampalataya. Amen? Sinong favorite Bible character mo sa Bible? Jesus, di ba? Number 1, syempre. So, pero di ba lahat sila nararanasan o naranasan yung katuparan ng pang sa kanilang panahon. May mga pinangako ang Diyos na somehow hindi nangyari, hindi na nila naabutan, pero still nangyari pa rin. Hindi sa panahon nila o hindi sa timeline nila, pero nangyari hindi nangyari habang sila ay nabubuhay, pero nangyari pa rin based pa rin sa bloodline nila. 'Di ba? Kasi may pangako ang Panginoon. 'Di ba? Nangyari sa mga anak nila, sa mga salinlahi. So, hindi man sa timeline mo, sa timeline natin, pero pwede din sa bloodline. Basta pinangako ng Diyos in due season, you will harvest. In due season, you will reap. Kaya kung tayo ay nagme-ministry, hindi ko natanungin. Tayo ay nagme-ministry, huwag nawa sanang patuloy nating labanan na tayo ay mawawala ng pag-asa sa paglilingkod at pagme-ministry sa ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung naging gawain natin last 2 weeks sa covered court, marami tayong mga invites, marami tayong mga shiniran at binahagian ng salvation, ng salita ng Diyos. Let us claim the word of God na in due season, we will reap. If kung tayo ay hindi susuko at titigil sa ating pananampalataya, na mayroong gagawin ang Diyos sa kanilang buhay kung tayo rin ay magpapatuloy na sila ay ilapit sa Panginoon. Di ba? So you will reap, mga kapatid. Kung ikaw ay nanay and you are looking na, o kahit sino ka man sa inyong pamilya, you are looking forward na magkaayos-ayos sa pamilya if may problema, di ba? O magkasundo-sundo. Keep on praying. Believing. Keep on believing. Keep on believing and confessing. Keep on prophesying. And let us believe na in due season, lahat ng yon o ang ating pamilya ay magiging maayos. Let us not be worried on mapapagod na makikita natin balang araw yung evidence of faith. You will see the evidence of faith. Ang tunay na pananampalataya is not just believing on what you see. Sabi nga, faith is not based on what you see, but believing on what you see also and also you hear.
Yan. What do you want to see in your family? Keep on praying about it. Amen? Hindi lang sa family, sa school, sa trabaho, sa kahit saang parte ng ating buhay. Keep on believing, sabi ng scripture. How about sa dreams mo sa buhay? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Sabi, anong gusto mong mangyari sa pangarap mo? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Kahit pa parang iba ang trato ng mga tao natin sa paligid, they are not believing in you, they are not seeing you na mararating mo yung mga pangarap mong yon. Kahit na hinuhusgahan tayo ng mga tao sa paligid natin, hindi lang sa ating pangarap, kundi sa ating pagiging Kristiyano, sa pagsunod sa ating Panginoon. At parang pinapahalagahan, hindi ibig sabihin nun, hindi sila, parang feeling natin hindi tayo pinapahalagahan, o yung pangarap natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na mahalaga, o hindi sila nagpapahalaga sa'yo sa mga pangarap mo. Maraming plano ang Panginoon para sa'yo. At merong plano ang Diyos para sa'yo, para sa pangarap mo. And minsan akala natin wala. Kasi nga, hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita base sa proseso ng Panginoon na in due season. Wala kang nakikita, pero meron. May pangako, pero meron ding suffering. Ayan. So, ito yung isang message. Mga kapatid, let's listen. Wala ka man nakikita, pero meron. If you will use your faith. If gagamitin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon at pagkapit sa pangako ng Panginoon. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, habang nangyayari yon, meron tayong pagdadaan ng suffering. Sino sa inyo ang naniniwala na kahit gaano kayaman, kahit gaano kabata o katanda, not according to the age, ang sufferings totoo? Diba? Nangyayari yan. Mayroong suffering. Kahit ang bata, 5 years old, meron. Possible, nag-suffer siya. Pag nagugutom, di ba? Everybody shout, suffering. Isa pa, sufferings. Yan. Sufferings are real. Totoo ang suffering, pero hindi lang siya basta totoo. O hindi lang yon ang totoo. Most or more than that, mas totoo ang katapatan ng ating Panginoon. Mas totoo ang kabutihan ng ating Diyos. Mas totoo ang sovereignty ng Diyos. Totoo din. Oo, totoong may mga sufferings, pero totoo ding mabuti ang Panginoon. And in fact, sa totoo lang, mas totoo na mas mabuti ang Panginoon. Amen. Mas mabuti ang Panginoon. Thank God. Mas totoo na faithful siya, mas totoo na in control siya at sovereign. You just have to believe into His Word. In the Lord, na hawakan mo kahit mahirap. Amen? You just have to believe. Katulad ni Moises, another Bible hero. Si Moses, nung tinawag ng Panginoon na ilabas niya ang mga Israelita from Egypt to the promised land, 40 years halos. Pinagtiisan niya ang mga Israelita in the 40 years. Imagine niyo to, mga kapatid. Sumusunod lang siya sa Panginoon. Ginagawa niya ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon with
all of his best. Pero gusto pa siyang patayin. Gusto pang lahat ng mga Israelita ay nagiging pasaway pa. Nagiging sakit ng ulo ni Moises. Di ba? Nangyayari ba yan minsan sa atin? Habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay nakaranas ng mga pagsubok na ganong bagay. So, napapersecute ka pa, inuusig. Ikaw nga lang yung Christian sa pamilya nyo, pero ikaw pa yung masama, mga ganon. Ikaw na nga lang yung gumagawa ng ministry, lumalabas, ikaw pa rin ang may kulang, parang ganon. So si Moises, sumusunod lang siya sa Panginoon. Para bang yung mga Israelita, hindi nakikinig pa sa kanya. At parang walang naniniwala sa kanya nung time na yon. At wala silang paniniwala. Yan yung masakit na makikita mo sa panahon na yon eh. So alam nyo minsan, sinabi ni Moises, actually, almost na ganito na maging sitwasyon niya. Na parang gusto niya sabihin, bakit igugugol ko ang aking nalalabing buhay para pagtiisan ko ang mga Israelitang ito? Ang titigas ng mga ulo ng mga taong ito. If we were Moises, di ba? Actually, mababasa natin. Actually, totoo, na may reklamo na si Moises. He is almost to give up nung time na ito. Basahin natin sa Numbers or sige, tingnan natin, Angelo, sa English din. Pero sige, buksan niyo po sa Bible ninyo para makita natin yung Tagalog. Sa Numbers chapter 11, verse 11. Starting verse 11. Ayan, nakita na? Ito yung English at Tagalog. 11. Basahin natin sa Tagalog. Medyo may bigat kasi, may puwersa kapag Tagalog. Ayan, so, itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit niyo ako ginaganito? Ano ay kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasanang ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa yung matay na ako. Oy, may lumabas. May matay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Paano yan? Gusto ng Lord. Pagsikapan natin yung mga kaluluwang ipinagkatiwala sa atin nung nakaraang 2 linggo. Baka naman ganito rin sabihin natin sa Lord, wag naman sana. Let us believe that in due season, we will harvest. Dumating sa point na ganito. Although, siguro, si Moises naman dumating sa point na ganito, maybe, mararamdaman din natin ito. Although, sa ating pananampalataya, kung ikaw ay nagsisimula pa lamang na sumunod sa Panginoong Diyos, huwag ka rin mapapagod na sumunod at makinig sa Panginoon. Di ba? So, pero ano nangyari kay Moises? Nanatili pa rin siya at sumunod sa Panginoon. Actually, pinanghawakan niya pa rin na kahit nahirapan siya, ginawa niya ang kanyang magagawa para dalhin ng mga Israelita sa lupang pinangako. Hanggang nung 120 years old siya, although namatay siya, by the way, and ang sabi ng scripture, namatay si Moises na hindi although hindi niya nadatnan na nakarating yung mga Israelita sa Promised Land, pero tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Di ba? Sa ano na? Ayan. Ano pang ano? Ito yung magandang ano rin ni Moises eh.
According to the scripture, siya ay namatay nang hindi nanlabo ang kanyang paningin. Wow, sana all. Sinong gusto ng ganon? Kahit tumatanda naman, hindi na lumalabong paningin. Ngayon pa nga lang, di ba? Tayo may age na ganito. 25 years old, teenager, lumalabo na yung paningin. Bakit? Kaka-cellphone. Kakababad sa cellphone. Naku po. So, mga kapatid, si Moises ay nakapagtiis dahil pinanghawakan niya yung pagtawag ng Panginoon sa kanya. Tayo ba, kaya ba nating panghawakan din yung pagtawag sa atin ng Panginoon? Yun. Kaya ba natin? Parang ano. Ang hirap pala, pastor. Ganyan pala yun kahirap. Baka pag nandyan na ako. I tell you mga kapatid, masayang maglingkod sa Panginoon, masayang makilala ang Panginoon, and it will cause you great peace. Great peace. Kapayapaan ang ibibigay niya sa iyong puso. Although maraming mga sufferings tayong pagdadaanan, pero ang mahalaga, mayroong pangako ang Panginoon. Anong sabi niya? Sa James chapter 1 verse 12, pinagpala ka. Pinagpala ka. Ayan. So hindi pinagpala na pinahihirapan. Pinagpapala ng lupa. Ayan. Kumbaga, yung mission ni Moises, ginawa niya. Kasi meron siyang mandato, meron siyang mission. Yung initos ng Panginoon, ginawa niya. Sumunod siya. So, hanggat hindi natatapos yung mission, at hindi natin masasabing mission accomplished, everybody say, mission accomplished. Ayan. I will continue to be faithful. Hanggat hindi natin nasasabing mission accomplished, I will continue to be faithful. Amen? Kahit hindi lahat ng tao sa paligid natin ay mapiplease natin, kahit hindi, habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi natin sila mapiplease o hindi natin masasabing lahat ay magiging kaibigan natin, I will continue to be faithful. Ayan. Isa pang pagtawag sa atin ng Panginoon, nais nang sabihin, isa pang mensahe sa ating Panginoon, suffering is a universal experience. So, ibig sabihin, walang exempted. Lahat tayo ay makakaranas ng suffering. And ini-encourage tayo at inimbitahan tayo ng Diyos, ng Panginoon, na alam kong mas mahirap dito sa level na gustong pagdalhan ng Panginoon sa atin. Are you willing to follow Jesus? Are you willing to accept His invitation? Still, magpapatuloy, di ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Alam kong medyo mahirap yung level na ito na nais pagdalhan sa atin ng Panginoon. But if you will just stood the test, maninindigan ka sa mga bagay na iyon, umakyat ka lang ng umakyat kahit mahirap. If you stood the test, pagdating ng araw, you will receive the harvest. And not only the harvest, actually, maituturing natin the harvest natin, pinaka-harvest natin sa pinakadulo. Yun yung sinabi natin kanina, crown of life. Ibig sabihin, makinig ho kayo sa calling ng Panginoon sa atin. Again, ulitin ko, mga kapatid, makinig ho tayo sa calling ng Panginoon sa atin para tayo ay mag-move higher. Who would like to move higher? There is a calling to go higher. Sabihin nga natin sabay-sabay, there is a calling to go higher. Isa pa, there is a calling to go higher.
para magising tayo. At para mag-reflect yan sa faith natin. Isa pa, one more time. There is a calling to go higher. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Posible ngayon na nagsasettle ka o tayo, sino man sa atin, sa lower o sa mas mababa, kaya dahil mababa lang, possible yung expectation natin. Maybe nasa comfort zone tayo eh. Possible, mababa lang yung ating expectation and we are now settling sa bagay na yon. Dahil mababa ang commitment, dahil mababa ang attendance, mababa ang giving, mababa Bible reading, mababa prayer life, mababa devotion. Pero hindi naman natin nais-husgahan ng bawat isa. Pero ang sinasabi ng Panginoon, iniimbitahan kita mag-level up. Level up. Sabi yun ng Panginoon, nais niya tayong imbitahan to go higher level. Na mag-level up. Kasi ang fullness of God's best, ang God's best ay nandito sa itaas. O, sinong gusto makamit yung nasa itaas? Siyempre, tayo yon. Hindi natin makakamit yung fullness kung mananatili tayo sa baba. Siyempre, ang fullness laging nasa taas. Amen? O hindi natin, sinong nakapag-treadmill na? Na-experience makapag-treadmill? Ayun, si Ate Christy. Ako try ko once nung nagtatrabaho pa ako sa Cavite. So yung treadmill, pag tumatakbo tayo in place, diba, takbo. Minsan pinipindot natin yung mas mabilis hanggang according sa kaya natin. Pero mapapansin natin, di tayo nagmo-move. Pinagpapawisan tayo, pero wala tayong napuntahan. Ayun, so in place kasi. Tumatakbo ka in place. Ayun, so pinagpapawisan, pero yun nga, hindi umuusad. Pero, may isa pang benefit yung treadmill. Merong button doon sa treadmill na pwede mong, tama ba? Kung meron pong ganun, Ate Christy, yung treadmill na nagamit niyo po. May button na parang mag-i-incline siya. Yes po. Ayan. So, ang challenge doon, kapag in-incline mo yung treadmill ng medyo pataas, syempre mas challenging sa'yo na tumakbo, di ba? Naka-incline siyang ganun. So, kumbaga, kung tayo ay patuloy na tumatakbo in place, na flat lang, syempre komportable naman sa flat, di ba? Pero kung magte-take risk tayo na lagyan ng incline at gusto nating magkaroon ng mabilis na fat burning through using treadmill, di ba? Syempre gusto nating incline and take the challenge. Take the yung challenge na yon. So, ibig sabihin, dapat harapin natin yung suffering, yung paghihirap. Dahil sa dulo nun, mayroon tayong madadatnan na harvest. You will reap and you will harvest. Pastor, mahirap eh. But that is the point. Yun ang point eh. Although mahirap, pero habang ikaw ay nahihirapan, mas nag-expand, mas lumalakas ka, di ba? Eto, another example. Malapit na tayo matapos. Gusto ko yung example sino na nakarating sa Binawanan Outreach? Taas ang kamay. Ayan. Sinong, nakaakyat doon ng dire-diretso? May example sana akong picture kaso hindi ko makita na napakataas. Pero isa sa patunay dito, yung kapatid natin si Isidro. Ayan. So, etong Binawanan Outreach, kapag umaakyat kami doon, napakataas eh. Para siyang grotto. Ilang steps ba yun, Nyor? Nabilang mo ba? Hindi pa rin. Tagal mo na nakatira doon Ilang steps? Hindi mo naman. Pero marami yun. Mataas talaga. Yung bahay nila Isidro ay nasa tuktok.
So, okay, example ko na, as testimony din ni Isidro. Ako na mag-share. Dati, dumating sa point na sinabi ko sa kanila na parang gusto kong unawain na lang kayo na minsan ay hindi kayo nakapunta sa church. Kasi ang hirap naman talaga. Pag ako ay umakyat doon, talagang lawit na dila mo, basang-basa ka na ng pawis pag akyat mo sa taas. Pero, look at Isidro, di ba? He is continuing his ministry at pagpapatuloy niya sa pag-church, di ba? Nahiya na tuloy. Di ba? Ayun, so dumating sa point na naintindihan ko sila kasi ang hirap talaga. Hindi lang yon. Meron pa tayong kapatid din na nagagaling sa isla. Di ba? Tatawid pa ng ilang oras sa dagat, sa ilog. Ng ilang oras para lang makarating sa church. So, anong gusto ko sabihin mga kapatid? We are looking forward. Let us continue looking forward na mayroon tayong matatanggap mula sa Panginoon na pagpapala. Amen? So, whatever it takes, mga kapatid, sabihin natin, I will do it. Sabihin nga natin, whatever it takes, I will do it for God's glory. Ayan. God is purposeful. May purpose ang Panginoon sa atin. Sinasabi ng Panginoon, darating ang suffering, we are all not exempted. Actually, sinong mag-agree sa akin na mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka man, matanda ka man, you are not exempted sa suffering. Ang gusto ng Panginoon na makipakita sa atin, lahat tayo dadaan sa suffering. Lahat tayo pare-parehas. Pero sana o nawa, tanggapin natin yung imbitasyon ng Panginoon sa atin kanina na i-expect natin, asahan natin yung gagawin ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya. Hindi lang sa mga kapatid nating nagsisimula pa lang sa pagkilala o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan. God is purposeful. So may purpose siya sa ating buhay. Sabi, seasons will come and go, but the Word of God will stand forever. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Word of God will stand forever sa ating mga buhay pananampalataya sa Diyos. So ang panghawakan natin, hindi lang palagi yung nararamdaman natin, kundi yung pangako ng Panginoon. Panghawakan, hindi lamang ang nakikita natin o naririnig natin, kundi mas lalong ang pangako ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon. Kasi dahil sinabi ng Panginoon, mangyayari. Amen? That is His promise. Just keep on doing the right thing. Kung alam mo na it is aligned with God, do it. Continue. Pero nawa, hindi natin din i-compromise yung mangyari na mahusgahan natin ang isa't isa according to our life status. Ayan. Hindi porke sabihin natin naka-aircon sa bahay. Nako, hindi yan nagsasuffer. May aircon yan sa bahay. Hindi porke naka-carpet ang flooring sa bahay, hindi na nagsasuffer. So, what? Nagsasuffer ka pa niyan, ha? Ganda-ganda na ng bahay mo, ha? Ganda-ganda ng trabaho mo, ha? So maybe hindi sila nagsasuffer sa financial, but they are suffering mentally, emotionally, sa health, di ba? So, yun ang isang encouragement sa atin ng Panginoon. Let us, ito yung sinasabi ko kanina na ina-emphasize palagi natin dito sa ating JCOD family na expand natin yung pag-ibig natin sa isa't isa. Not looking sa pinanghihinaan natin
sa mga oras na ito, but looking sa kung ano yung maitutulong natin sa Kanya at ipapanalangin natin sa Kanya, siya. Di ba? So, one day, magkaroon tayo ng or exercise natin yung magbigay tayo ng mga payo sa isa't isa. At actually, nangyayari naman talaga yan dito sa ating church. Every prayer meeting, Bible study, small groups, di ba? So I encourage you, mga kapatid, let us have Bible studies, kahit once a week, prayer fellowship, small groups. That is another thing na pwedeng mag-support sa atin for our everyday lives. Ayan. So, last verse na babasahin natin, dito na po tayo magtatapos. Actually, dapat babasahin natin yung buong chapter, ng James o ng Santiago. Buong chapter 1. Ayan. Sige, basahin na lang natin yung buong verse ng chapter 1. Starting verse 2 na lang. Starting verse 2. Basahin natin sabay-sabay. Dito na tayo tumingin sa Dito na tayo magtatapos. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas. Basahin natin sabay-sabay. Ayan, 1, 2, 3, go! Mga kapatid, magalak kayo sapagkat kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y dinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay namamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan, tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay gulang, nagbubunga. Sige, last verse hanggang 18. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap ay kaloob, buhay sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa loob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Palakpakan natin ang ating Diyos. Handa ba tayo na tanggapin ang imbitasyon ng Panginoon sa atin? Na tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya. No matter what happened, ano man ang mangyari, no matter kung ikaw ay nag-start pa lang ngayon, no matter kung gaano katagal ka na naglilingkod sa Panginoon at nagsisimba, nagbabasa ng Bible, ang nagmamatter at pinapahalagahan ng Panginoon sa atin, yung pananampalatayang kaya nating ibigay sa Kanya. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Let us pray.
Yes, Jesus. Panginoon, napakamalinamnam, O Diyos, ng inyong mga salita. Na kahit kailanman, patuloy naming tatanggapin at pananahanan sa aming mga puso na ang iyong mga salita kailanman hindi kukupas, O Diyos. Ang tamis nito ay patuloy na mananatili at hindi kailanman magbabago. Kaya, O Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras nito sa patuloy na pagbubukas mo ng aming mga puso, ng mga mata ng aming mga puso. Salamat dahil patuloy namin nakikita yung liwanag ng inyong pag-ibig sa amin. Nadagdagan, O Diyos, yung pagkaalam namin, O Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin. That you are of concern, very concerned, sa mga posible naming pagdaanan habang kami ay sumusunod sa inyo. Sa mga kakaharapin naming mga pagsubok, mga paghihirap sa aming mga buhay. Sa kabila ng lahat ng iyon, ngayon, O Diyos, tinatanim namin sa aming puso na Ikaw, O Lord, ay naririyan upang kami ay saklolohan sa lahat ng mga bagay na iyon kung ito ay mangyayari sa amin. We would like to offer to you, to give you, Panginoon, yung aming buhay na nagnanais na mas makilala ka pa, na nagnanais na patuloy na sumandig sa inyo, Panginoon, sumunod sa inyo, Panginoon, dahil ito yung nais mo po, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. You always invite us, Panginoon, to be closer to you, Panginoon. You always accept us, O Lord God. Kahit na kami ay nakadapa na, nakasubsob na sa hirap ng aming mga pagsubok na pagdadaanan. Ngunit Ikaw, O Diyos, ay nananatiling nakahanda upang maging saklolo namin, Panginoon, sa isang pagbigkas pa lamang namin, O Diyos, ng inyong pangalan. You are always ready, O Lord God. Thank you, O God. Thank you. For those suffering, Ikaw ay nahayag sa aming buhay. Ikaw, O Diyos, ay patuloy na lumalakas, Panginoon, sa aming buhay. Sa aming pananampalataya, O Lord God. Maraming salamat po. We would like to give you back, O Lord God, lahat ng aming mga narating na sa buhay at this moment, yung mga nakamit na namin, Panginoon, lahat ng meron kami, O Diyos, dahil lahat ng ito ay sa iyo, Panginoon. We are not seeing these things, Panginoon, those things na magiging basehan ng aming pananampalataya. But we will tell you, Lord God, we will keep on telling you, O Diyos, ng basihan ng aming pananampalataya ay Ikaw mismo, O Diyos. Ang inyong salita, Panginoon, na patuloy naming pangahawakan, ang lahat ng pangako mo, O Diyos, na tunay mong tutuparin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa napakaliwanag na pag-asa, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin. Patuloy namin, O Diyos, na itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming buhay, ang lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, ang kadakilaan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Makakupo na po tayo.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.